Somebody sent me, somebody told me you were leaving. Sabi ni Jimmy Bondo. I didn't know yet. Let me be the one to break it all. Kantahan mo ng ganyan, VP Sara, sa Hello Kitty. Diyos ko, ang dami kong mga ate at kuya dahil nag-message sa akin. Ititreat daw ako ni Ate Marga sa February. Parang mayroong magbe-birthday na vlogger na Diyosa sa February. Ate Marga. Okay, where was I? Ang daing mga nagsisend sa akin ng ganap-ganap. Hindi naman sila mga puting ahas, pero malamang natimbrehan sila ng puting ahas at sinend sa akin. Ito ay patungkol sa pambubudol ni you know who. Ay, naku, nakakaloka. Anyway, may niread rin ako mga video. May miniread akong video sa inyo mga ate at kuya. Feeling ko ang isang abogado napadalhan din ng ebidensya na budolero talaga mga ate at kuya. Kaya siguro, yung isa naka-RBF. Alam niyo na ang ibig sabihin ng RBF. Naaalibadbara na yan, kaya naka-RBF. Okay? Ano ba? So, may nagsend sa akin ng picture and you know who you are, ate, na ito daw si Popshi Kels ay dikit ng dikit kay VP Sara. So, ang isa, wala naman talagang choice, kundi, di ba, gano'n naman mga ate at kuya, it's kind of a pakikisama. Hindi naman pakitang tao, kundi pakikisama, di ba? Mabuting, in-approach ka ng mabuti, hindi mo naman para pakitaan ng kagaspangan. Parang pagiging professional yun or pagiging casual, whatever. Pero, di ba, ganun ang gagawin mo sa taong kahit hindi mo gusto ay total ay parang maamong tupa na dikit at dikit ang dikit sa'yo at kapit tuko sa'yo, edi sige na, ngitian mo na lang din. Pero obvious na obvious po talaga at pangitang-pangita yung RBF nung ating Greenbird. So, hinanap ko yung picture, may nakita akong article, may nakita nga akong video rin. Huwag na lang natin i-play, baka i-copyright ako. Pero, ito muna yung sinan sa aking picture, mga ate at kuya. And obvious na obvious po talaga dito na parang, sa unang picture parang okay, ngiti-ngiti lang si Greenbird. Pero sa isa pang picture, parang hindi niya gusto yung dikit ng dikit sa very very showbiz kung tatanungin yung mga ate at kuya. Well, without further ado, ito yung picture na sinend sa akin. You know who you are, ate, na nag-send sa akin ito. So sa left, itong malapit sa akin na picture ay this is very wrong. Nakaangkla yung kamay ni Popshi Kels kay VP Sara. Kung ako ang mag-i-interpret ng picture, and this is just my perspective, mga ate at kuya, pwede namang, di ba, mali yung aking pananaw. Ang alam ko po, ang kumakapit lagi sa braso dapat babae. Right? Lalaki ang umaakay. That's so? Tama? Babae dapat kasi 'di ba, yung lalaki yung yung pillar. Kaya nga haligi. Ang lalaki ang haligi ng tahanan. Sila dapat ang matibay. Ang babae, although matibay ang puso, matatag ang puso, syempre physically mas mahina ang babae sa lalaki. Gets niyo naman 'yun, 'di ba? Oh. So lalaki talaga ang dapat kapitan ng babae. Pero dito sa picture na ito, parang si Popshi Kels ang super kapit ko kay VP Sara. And sa picture na to, kahit ito ay ano lang, 'di ba, split seconds maybe nung kinuna ng picture. VP Sara is always looking down. And kung inaral ng isang tao ang ano mo tawag diyan? Mga posture, mga table manners, mga ganon, or whatever. Kasi kami mga ate at kuya, kami mga sumasali ng beauty pageants, inaaral namin yung ganyan. Kung paano tumindig, paano lumakad, paano magsalita, paano umupo, ganon. Paano gumamit ng kubyertos na hindi ko naman pinapractice kasi hindi naman ako elite. Hindi ako gumagamit ng ng knife sa mga unless steak ang kakainin, di ba? But inaaral namin yan. And kami po mga beauty queen, hindi kami tumitingin sa baba. Beauty queens lang kami lang. Hindi kami, di ba, hindi kami mga, well, I was not a professional when I was joining pageants. Ngayon nga po, kaya lang ngayon, gumraduate na ako, di ba? So, but anyway,
kung ikukumpara sa mga iba na 'di ba, na may tinapos, may tawag diyan, may katungkulan sa lipunan, dapat alam nila 'yun. Kami mga beauty queens, nagbe-behave lang kami ng ganyan when we are on stage kasi kailangan. Hindi kami tumitingin sa baba. Lagi yang dapat mahaba ang leeg mo para kang ostrich, para kang ano ba 'yan, swan, gano'n, parang giraffe. At kung titingin ka man, mata lang, gano'n lang. Hindi kami yumuyuko ng ganyan mga ate at kuya. Siyempre malaglag rin corona mo and it doesn't show confidence, you know? So, 'pag parang patwitams 'yan, eh. Kung ika'y payuko-yuko, gano'n, no, hindi. Dapat ano ka, elegant, gano'n, full of confidence, kahit yung pagbaba sa hagdanan, 'yan ang hanggang ngayon hindi ko kayang gawin, pero pinipilit ko pa rin kasi naka-high heels kami mga ate at kuya, maisingit ko lang, 'di ba? Kasi ini-interpret ko yung kanilang, gestures and, movement, whatever. Yung pagbaba sa hagdanan, kasi dapat hindi ka tumitingin Diyos ko po parusang magaling, nakakatakot. Naka-high heels ka pa, 5 inches up to 7 inches, tapos bumababa ka sa hagdan. Panoorin niyo yung movie ni Marilyn Monroe na ano ba yun, Gentlemen Prefer Blondes. Bumababa sila nung kanyang co-star, si Marilyn Monroe na napakaganda. Bumababa sila ng hagdanan, hindi sila tumitingin sa tinatapakan. Pag ika'y gumulong, pag ika'y Diyos ko po, Ginoo ko. Pag ika'y nagkakamali ng hakbang at Diyos ko, gulong ka ng bonggang-bongga mga ate at kuya. Kaya lang, wala kaming choice. Ginagawa namin yun no, pagka naglalakad at lalo kapag ang stage ay may hagdanan, ganun talaga. Huwag kang titingin sa hagdanan. Diretso tingin ka lang sa crowd. Ganyan-ganyan ka lang. But I don't know. Maybe VP Sara is just, maybe she doesn't feel at ease. Pero sa second photo, ito namang si Popsicles, kapituko pa rin. And super chika pa rin. Nakayuko pa rin si VP Sara. Zoom natin konti para kitang-kita nyo. Doon tayo sa pinakadulong photo. Yan. Oh. Si VP Sara, parang, kung ako mag-interview, ano ba, tagal naman ng oras. Ano ba to? Lapit na lapit naman ang bungaga sa akin. Ang bantot naman, amoy yosi. I don't know. But yes, correct po, no? Parang ang awkward. Tama si VP Sara sa ibang part tumitingin. Ito namang kasi ito lang opinion ko dyan ito pa yung picture nga pala at saka yung article mga ate at kuya. Hold on. Bago natin ituloy-tuloy ito. Bago ko ibigay yung opinion ko patungkol dyan. Andito rin kasi yan eh. Ayan. Pinost ng Rappler. At actually video to eh. Kaya lang baka makapirate ako ang Rappler. Yan ang nag-mass report sa akin dati. Kaya na-strike kaya nawalan ng monetization yung Maui Spencer, yung pinaka-main channel natin. Oh, look at that. Look at how sharp the bitch face of VP Sara. Look at how Hello Kitty looks. O, tingnan nyo na lang yung mukha ni Yellow Kitty. Ni Popsicles. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Popsicles, whereas si VP Sara parang naaalibadbaran. Sara Duterte starts 2024 at the crossroads. I am alone at the crossroads. I'm not at home in my own home. And I tried to say my song, you should have known. Oh. Sabi siguro ni VP Sara, no? Huwag akong nagkamawi, walang pakulay. Now I'm done believing you. You don't know what I've... Parang akmang-akma kay Kuting yung Kuting ba? Akmang-akma kay Anekwa yung kantang Listen ni Beyonce. Pero siguro yun yung tumutukar. Siguro yun yung tumutugtog na LSS sa tenga ni VP Sara, yung kanta ni Beyonce, no? At a crossroads daw si VP Sara. So parang ang dating dito, parang will Duterte stay put, play second fiddle to Marcos Jr.? So magbibehave daw baga si VP Sara? Kakalma daw ba si VP Sara? Yun ang article ha. Kakalma daw ba si VP Sara?
Hindi na daw makokontra si VP Sara, kaya si VP Sara ay nasa crossroads ngayon. Ano ang kanyang landas na tutunguhin, kaliwa, kanan? Susuporta o kokontra ngayong taong 2024? Simula pa lang ng taon, nasa alanganing sitwasyon na ang ating pangalawang pangulo, kaya ganyan ang mukha. Naka-resting bitch face. Oh, si Hello Kitty naman, behave kasi baka any monument ma-uppercut. Baka biglang lumipad ang kamao ni hindi naman siguro mga ate at kuya. But ang interpretation ko dito ay um, let's go back sa sa dating picture. Si Popsicles kasi, feeling rockstar talaga yan siya eh. Tama? Sanay siya na siya yung center of attraction. Remember, nag-iisang anak na lalaki. And namesake pa ng, di ba, ng tatay niya yung dinadala niya, junior siya eh. Kapangalan ng dating presidente, mulat sa pool, maliit pa lang, center of attention na. Parang ganyan naman kahit nga sa mga culture ng incheck, di ba? Kailangan ang panganay lalaki bilang tagapagmana ng apelyido, ganyan. Kapag ang panganay babae, parang ayaw kilalanin. Dapat lalaki ang panganay, ganun. Di ba may yung mga ancient, hindi naman ancient, yung mga nakaraang dekada, ganun, parang ganun yung, lalo sa Asian countries, kaya dapat lalaki daw yung panganay, ganun. So, hindi siya panganay, babae naman ang panganay ng mag-asawa, pero syempre, nag-iisang lalaki na pagitnaan ng dalawang babaeng ate at nakababatang kapatid, so siya yung center of attraction. May itsura din ng kabataan, di ba? And yan nga, anak ng presidente. So, everywhere he goes, talagang ang crowd ay sa kanya ang tutok. Lalo na nung kampanyahan ng 2022, mga ate at kuya. Pinagkakaguluhan yan, rockstar na rockstar yan. Pero ang tanong, rockstar pa rin ba siya hanggang ngayon? Ayan, merong 2028, hindi 2028, may 28, may January 28, bukas! Sabado na kasi ngayon mga ate at kuya, Friday pa rin sa ibang bansa, sa ibang parts ng mundo. Pero Saturday morning na ngayon, bukas ang kick-out rally. At ang kick-out rally na yan ay para sa kanya. Allegedly, nagkabayaran ng aaten. Na-vlog ko na yan, pero may isa pang umimik. May mamaya pag-usapan natin. May nalaman sa kanilang barangay, ganun pala ang ganap. Sabi ko sa inyo, hindi lang yung mga kapulisan kasundaluhan. Pati pala mga barangay officials, mga adat kuya. Lahat. Puwersahan at may kaching-kaching di umano. Pag-usapan natin mamaya. So, palalabasin siguro nila na, di ba, na very popular pa rin si Popsicles. Kaya tatapatan nila yung meeting ng mga Duterte supporters sa Davao sa 28 din, sa linggo bukas. Kaya ganyan siguro yung kanyang behavior. Aside siguro, 'di ba? Dalawa yung target ni Popsicles. Gawa ng paraan na, meron nga ako na sa video rin mamaya. Ginagawan nila ng paraan na magkaayos pa ang unit team. Maybe ito yung utos sa kanya or maybe initiative ni Popshi na ayusin pa ang kanilang may crack at halatang halata ng nabuwag na unit team. Kaya kung todo lambot siya. Nako, good luck talaga PBBM. I don't know kung kaya mong pasayawin sa palad mo si VP Sara. Kasi sa nakahalata ko diyan sa resting bitch face niya, mukhang baka nga mamaya, di ba, nagkita tong mga to sa backstage. Is this in Malacanang, yung event na to? Hindi ako sure eh. Ito, or maybe somewhere, pero program to eh. Baka nagkita ang mga to sa backstage or sa waiting room, waiting area, and then nag-proceed na doon sa pinaka-event na, ayan nga po. Pero, thank you Kuya Rainier. Pero, yeah, syempre may mga camera nakatutok, may mga ibang tao, pinapakiramdaman kung okay pa sila ni VP Sara. Kaya siya naman lapit ng lapit, dikit ng dikit kay VP Sara.
Nung nagsisimula na yung program, ayan na yung mukha, parang hindi na maipinta yung mukha ni Popsicles. Siguro ay sa backstage, baka hindi sila okay. Pero since may mga camera nakatutok, at sabi ko nga sa inyo, sanay si Popsicles na siya ang center of attention ever since, kahit nung bata pa siya, hanggang ngayon, lalo siya yung Pangulo. Eh, very showbiz yung kanyang ganap, yung kanyang, di ba, yung kanyang mga manner, yung kanyang, yung kanyang mga kilos, ganyan, nakaangkla na naman kay VP Sara. VP Sara naman parang, baka ayoko na nga lang, ayoko naman kausap to, sige na, ngiti na rin ako. I don't know. Di ba, hindi naman tayo pwedeng, well, nagse-speculate lang naman ako kung ano ang tumatakbo sa isip ng pangalawang pangulo. Pero ako tatanungin niyo, very showbiz ang ginagawang pagdikit-dikit ni Popshi kay VP Sara. And maybe that's pamamlastik, right? Hindi mo tinutulungan ang pangalawang pangulo, Popshi. Kinukuyog ng mga kongresista. Winawarla ng palihim ng pinsan mo ang pangalawang pangulo. Wala kang ginatapos, ngayon kakapit-kapit ka ng ganyan. The audacity! Yung siguro nasa isip ni VP Sara dito sa picture, no? Hindi ko na lang kasi ipi-play yung video eh. Yan siguro tumatakbo sa isip. Tigas na. I don't know. Tama kaya iniisip ko, tigas naman ang mukha nito. The audacity of this. Sige lang, tuloy mo lang. Ganun kaya tumatakbo sa isip ni VP Sara? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.